Handa ka na bang sumabak sa kakaibang adventure? Lugar na mahirap puntahan pero sulit pag narating mo na. Liblib na lugar, tahimik at sagana sa kapayapaan habang tanaw mo ang ganda ng kalikasan. Tara, samahan mo ako sa isang epikong biyahe papunta sa probinsya ng Ifugao. Tahanan ng mga world famous Banawe rice terraces, kultura at kasaysayan. Magiging worth it talaga ang lugar na to sa sobrang layo at malakoster na daan bago mo mapuntahan. Pero nakakamangha at sobrang sarap sa pakiramdam na dati ay nakikita mo lang sa libro pero ngayon tanaw at masisilayan mo na ng buong buo. Simula Maynila, dito natin kinita ang mga kasama natin sa biyaheng ito, sina James TV, Donnie, Motolong at Quiz Jones TV. 190 pesos ang unang full tank natin kay gulat hanggang makapasok na tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. Nung nag-stop over tayo, dito nga natin napansin ang Axor helmet na gamit natin. Kaya nagustuhan ko din talaga ang helmet na to. Ayan, stop over lang kami saglit dito. Share ko lang sa inyo guys nating helmet ng Axor. Ang ganda ng Axor helmet kasi is, meron siyang pin-lock anti-fog lens. So, dito lang siya. Gilid lang yung mag-moist. Pero sa bandang gitna, hindi siya nag-moist. Kaya klaro-klaro pag nasa biyahe tayo kahit sobrang hamog. Kaya yung ganda ng Axor helmet kasi may fog lens na siya. Yung mga helmet nila, pahid-pahid na lang muna para hindi mag-moist ang lens nila. Pagkatapos magpagas ay narating namin ng madilim pa at mahamog ang boundary ng Nueva Ecija at Vizcaya. Kasama na sa mga ganitong biyahe ang mag-picture-picture lalo na sa mga kasama nating first time dadaan sa ruta na to. Nung dati laging nakabukas ang helmet natin dahil sa hamog, ngayon ay sip na tayo. Dahil sa anti-fog lens, kitang-kita at malinaw ang visor kahit sobrang hamog pa. Kaya sobrang laki ng tulong pag ganitong helmet. Gaya ng Axor helmet na ginagamit natin at kalbaryo pa din ang mga ganitong eksena sa kalsada, paakyat at pababa ng Santa Fe. Kailangan lang mag-ingat sa mga lubak at alerto lalo na sa mga malalaking truck. Pero all goods na pag nalagpasan mo na at maluwag na sa parteng ito ng Nueva Vizcaya. At sa bayan ng Bambang na din kami naabutan ng gutom para mag-almusal. At ito na yung tulay na palatandaan na papasok ka na sa probinsya ng Ifugao. Halos 8 hanggang 9 na oras ang biyahe, depende na sa traffic at panahon. Pero sulit naman ito pag ganito kaganda ang view. Kaya mararamdaman mo agad ang lamig at preskong hangin. Pagkatapos makapag full tank ulit dito sa bayan ng Lagawi ay wala pang 1 oras narating namin agad ang arko ng Banawe. 2 beses din natin narating ang probinsya na ito. At ngayon maglilibot tayo sa mga tourist attraction dito na kilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dinaanan din natin ang mismong bayan ng Banawe na ika-4 na klaseng bayan sa probinsya ng Ifugao. Kita nyo naman ang tatag ng bahay na nakatayo lang sa gilid ng bundok. 3 minuto pa ang biyahe galing bayan hanggang sa Barangay Batad kung saan tayo tutuloy. Kahit medyo pagod ka na sa biyahe, mapapawi naman ito ng mga tanawin, mga bundok na tila ba magiliw ng ngiti pag napadaan ka dito. Hanggang sa marating namin ang kanto paakyat ng Batad. Yung ulan bigla-bigla na lang sumusulpot habang papalapit kami sa destinasyon namin. Kaya malaking tulong pag may dala kang kapote para mas safe at iwas basang sisiw sa biyahe. Hanggang dito na lang ang mga motor at sasakyan at magbabayad ka ng parking fee for overnight. At ang sabi sa aming tour guide, Maglalakad pa daw kami ng 20 to 30 minutes bago marating namin yung transient na binok namin. Buti na lang, pwede iwan yung helmet namin dun sa may tindahan. Welcome to Batad, Banawe, Ifugao. magdala ng jacket dahil malamig dito lalo na sa gabi. Kaya kung gusto mo ng tunay na koneksyon sa kultura, kalikasan at kasaysayan, Ifugao ang sagot dyan. Kaya tuklasin natin ang ganda ng Banawe at pagkarating namin sa Barangay Batad, sasalubong agad sa amin ang nakakamanghang Batad rice terraces. Sobrang ganda ng view na kahit nasa kwarto ka lang, ani mo isang painting na magandang pagmasdan. Isang amphitheater style na palayan na tanaw mula sa viewing point. Talagang mapapahanga ka sa ganda ng tanawin. Iba ito sa ibang rice terraces dahil sa kurbada nito at sa likas na anyo ng bundok. At isa ito sa best preserved terraces sa buong Ifugao. Pagkatapos makapagpahinga, pupuntahan din namin ang pinakamagandang falls dito sa Ifugao. Magbabayad ka lang ng 50 pesos entrance fee at mag-trekking ng lagpas 1 oras. Pero tanggal ang pagod at uhaw mo dahil sa mga dadaanang ruta nito. Pero bago natin mapuntahan ang mismong falls ay dadaanan muna natin ang pinaka-viewpoint ng Batad Rice Terraces na bahagi na tinatawag na Rice Terraces of the Philippines Cordilleras na idineklara ng UNESCO bilang World Heritage Site noong 1995. So pakita ko lang sa inyo yung mismong top view niya. Ito. Sobrang lawak niya. Ayan. Meron pa dun sa kabila. Grabe, nakaka-amaze yung ganitong lugar. Minsan natin napupuntahan. Mahigit 2,000 na taon na ang nakalipas mula ng sinimulan ng mga katutubong Ifugao ang paggawa ng mga hagdang-hagdang palayan. Ang terraces ay hindi lang basta tanawin. Isa itong buhay ng pamana, patunay sa sipag, talino at kultura ng mga Ifugao. Bukod sa sightseeing, pinuntahan din namin ang nakatagong falls dito sa Batad, isang magandang talon na matatagpuan sa gitna ng kabundukan. At dito pa lang ay kitang-kita mo na ang magandang talon hanggang sa marating namin ang tinatawag nilang Tapia Falls. Talagang sulit ang lakaran pagdating mo sa talon.
talon. Sa ibaba ng rice terraces, akalain mong merong nakatagong magandang talon na perfect para sa mga gustong magpalamig, mag-relax o mag-picnic pagkatapos ng lakaran. Sobrang linaw ng tubig at napakalamig. Tingnan nyo naman. Kung pupunta kayo ng Batad Rice Terraces, dapat papuntahan nyo itong falls na to, itong Tapia Falls. Sobrang ganda. Malinaw. Green na green yung paligid. May taas itong 60 meter na bumabagsak mula sa matarik na bangin. Ang Tapia Falls ay hindi lang basta tourist spot. Ito ay bahagi ng sagradong lupain ng mga Ifugao. Ang Tapia ay mula sa salitang Ifugao na may kaugnayan sa pagbagsak o malakas na agos ng tubig. Kaya sinusulit namin ang ganitong pagkakataon na minsan lang natin napupuntahan. Lugar na napapalibutan ng luntiang kagubatan. Kaya dapat magdala ng sapat na tubig at food dahil medyo challenging ang trail at huwag mag-iwan ng basura. Kung gusto mong maranasan ang tunay na kalikasan at kultura ng Cordillera, hindi mo dapat to palampasin ang pagbisita sa Tapia Falls. Medyo maulan kinabukasan kaya mas masarap magkape sa umaga. Plus mo pa ang sulit na view at shout out sa mga nabigyan natin ng sticker. At pagkatapos makapag-almusal, di na rin kami nagtagal at malayo-layo pa ang biyabahiin namin. At salamat sa Roberto's Abong and Restaurant. Kaya kung naghahanap ka ng isang kakaibang biyahe na puno ng ganda, kasaysayan at kultura, siguradong sulit ang pagpunta dito sa Batad Rice Terraces. Yun lang Kawan Trip. Salamat sa panonood at abra naman tayo sa susunod. Ano Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko?